Pinakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Ang pagpipilit ng China na makuhang muli ang Taiwan na itinuturing na bahagi ng kanilang bansa. At ang isa sa mga pinakamahalagang tanong para sa mga defense analysts ngayon ay malapit na bang lumusob ang China sa Taiwan? Yan ang ating aalamin. Ito ang graphics animation na inilabas ng China kung saan ipinapakita ang simulation ng kanilang military drills sa paligid ng Taiwan. May mga pinakawalang misal na bumagsak sa ilang syudad ng Taiwan gaya ng Taipei at Kaohsiung. Meron ding warships na pumasok sa response zone ng Taiwan. Layon daw nitong tingnan ang kakayahan ng China para manako. Pero bukod dyan, parusa rin ito sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Isinusulong kasi nito ang pagiging independent ng Taiwan mula sa China. Binanatan din ng China ang Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kung gusto talaga ng Amerika na panatilihin ang kapayapaan at stability sa Taiwan, dapat itong sumunod sa One China policy. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support. Particularly the mobilization of vessels and everything. Ang isa sa mga pinakamahalagang tanong para sa mga defense analysts ngayon ay malapit na bang lumusob ang China sa Taiwan? Dambuhalang bansa kung ituring ang China laban sa Taiwan pero wag ismulin ang Taiwan dahil maraming malalakas na bansa ang tumutulong at sumusuporta sa kanila gaya na lamang ng Amerika. Pero napakatindi pa rin ng pagnanais ng China na kunin ang Taiwan sa mga pahayag ng Beijing na kung kinakailangan ay gegerahin nila ang Taiwan para ma-unify na ito sa mainland ng China. Inaasahan na kung biglang lulusubin ng China ang Taiwan, tiyak na magkakagulo at posibleng matinding digmaan. Isa pa, ang Taiwan ay napakalapit lamang sa Pilipinas at tiyak na madadamay talaga ang ating bansa at matinding backup ang gagawin ng Amerika sa Taiwan. Bakit ba ayaw tumigil ng China sa pagkuha at pagsakop sa Taiwan? Napaka-importante para sa China na masakop ulit ang Taiwan dahil naniniwala ang mga opisyal ng China na mapapaangat palalo nila ang ekonomiya ng kanilang bansa at posibleng tanghalin ang China na pinakamayamang bansa sa buong mundo dahil halos kaunti na lang naman ang lamang ng Amerika sa kanila sa larangan ng pinakamayamang bansa in terms of GDP per nominal. Ang totoo, ang Taiwan ay isang napakagandang lugar para sa daungan sa kalakalan, kaya nga itinuturing itong pinaka-strategic na isla sa 21st century at gagawin ang lahat ng China makuha lamang ito. At kung iisipin bakit ganoon na lamang ang pagprotekta ng Amerika sa Taiwan,
Kaya naman hindi na nakapagtataka na maraming military officials ng China na nagagalit sa mga bansang tumutulong at sumusuporta sa Taiwan. Nagbigay ang Chinese general na si Zhang Yuxia ng isang nakakatakot na babala sa mundo. Ayon sa kanya, ang kahit sino daw na gustong paghiwalayin ang Taiwan at China sa kahit anumang paraan ay hindi daw papayagan ng Chinese military. The military would show no mercy against the island. Ito ang matinding pahayag ni Zhang Yuxia, isang Chinese general na ang Chinese military daw will show no mercy sa kahit anong bansa na susubukang i-separate ang Taiwan at China. Pinahiwatig niya na hindi magpapakita ng awa ang Chinese military sa kahit anong bansa na susubukang tulungan ang Taiwan at labanan ang China. Bukod sa pagiging general, si Zhang Yuxia ay ang vice chairman ng Central Military Commission ng Chinese Communist Party. Binigay niya ang pahayag sa isang forum tungkol sa military diplomacy, ang galit ng Taiwan sa China. Ang Taiwan o kilala rin sa tawag na The Republic of China. Ayon sa kasaysayan, matapos kasi ang civil war sa China, ang Nationalist Party ay tumakas pa Taiwan at nagtatag ng hiwalay na pamahalaan. Samantala, kinontrol naman ng Communist Party ang mainland China. Mula noon, ang Taiwan ay sinasabing sila ay nasa demokrasya at may sariling ekonomiya, pamahalaan at militar. Gayunpaman, hindi kinikilala ng China ang kasarinlan ng Taiwan at itinuturing itong rebeldeng probinsya ng mainland China. Bilang tugon sa banta ng China, naghanap ng paraan ang Taiwan upang palakasin ang sariling depensa at bumuo ng mga alyansa sa ibang mga bansa lalo na sa pakikipag-ugnayan sa Amerika. Kaya't mapasa hanggang ngayon ay matindi pa rin ang hidwaan at palakasan sa pagitan ng Taiwan at China. Matatandaan din noong nakaraang taon ay nagbanta ang China na handa itong makipaggera upang mapigilan ang deklarasyon ng kalayaan ng Taiwan. Binalaan din ng China ang mga bansang manghihimasok sa issue. Bukod sa ibang pinag-aagawang teritoryo, sinasabi ng mga dalubhasa na ang bansang Taiwan ang posibleng maging dahilan ng isang matinding digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Ano ang masasabi mo sa mapanghamon na mga salita at hakbang ng China sa Taiwan, Pilipinas at Amerika? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!